115 members. Is there any objection? I object, Your Honor. Chair hears none. Di pala ako sali. Motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ng inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista. Tuwan-tuwa pa itong si Ngiwi, oh. Hoy, Ngiwi! Tumabi ka nga dyan. Ayusin mo nga yung book mo, nakakairita para ka hindi congressman. Rapper ka ba? Pero nahu silang plano. At to lessen the noise, ika nga, to lessen the people na pumalag doon sa kanilang, kasi mantakin mo kung nakukulong yung 40, sabihin nyo ba, hindi ba imposible? Naku, walang imposible sa mga demonyong greedy na tao. Walang imposible dyan sa mga yan. Puro mga greedy ang mga animal na yan. Talagang wala imposible ang gagawin nila yan. At prepared na yan. Hindi ko kami ikukulong sa kamera. Ikukulong kami sa mga presinto. Ako nung tatlo, Alex, kasi sabi nung isa sa tatayong prosecutor, si Congressman Chua, ay mayroong... Grabe si Chua, tatayong prosecutor. Shit! Hindi naman siya pero pambihira ho, wala ho sa hulog yun Ang level ng utak nun parang silibayan Is there any objection? I object. The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Matapos mabinbin ng mahigit isang buwan sa Office of the Secretary General, ang tatlong... Pinaspas nila, mantakin mo, ang tagal nilang pinahinga to. Ang tagal ho nilang ipinahinga ito. Nagsimula ito December 2 to be exact. Ang alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, December 2 nagsimula ito December 2, meron na kagad impeachment. Ang haba ng pahinga, mantakin mo, the entire December, the entire January. Even if, according to their rules, kailangan agad-agad na ipapasa ito at pagdidesisyonan. Hindi ginawa. In 2 months. Bakit kanyo? Yan. Alam nyo, ito opinion ko. Bakit kanyo? Kasi, alam nilang una, doon sa gagawin ng Iglesia ni Cristo. Medyo natakot sila noong una na, sandali, titingnan nga natin. Nung nakitang madami at... nakita nila na nung kinokontra na nila, may mga may mga inutusan silang mga bayarang troll na nagpapakalat ng kasinungalingan sa INC. Ang dami niyan. Ang dami nga nag-report sa akin ng mga taga-INC. Bakit yung mga vloggers lang na DDS na pinapapunta ang dami nag-fake news sa amin, sa iglesia, sa aming pinuno. Hindi man lang pinatawag. Kasi nga, tinrabaho muna nila kayo. Nung pagkarally ninyo, tinrabaho nila kayo, siniraan muna kayo, sinubukan mo ng i-testing hanggang sa nakasunod. Ipakukulong dapat ang social media. Dapat ipakukulong yan. Kasi ang nangyari, after the INC, lumabas naman yung budget. Tingnan nyo yung yung pagkasunod-sunod, yung fiasco sa budget lumabas. Okay? Tapos, makikita mo, kailangan ng kailangan ng distraction, ika nga. Kailangan ng diversion. Kailangan mawala ang tuon ng mamamayan doon. Okay? Paano mangyayari 'yon? Kung hindi ito itatapik ng mga vloggers. Ang problema, yung mga vloggers magaling. Kasi alam mo ito, walang biro ito. Pansinin ninyo. Ito lang, pansinin ninyo. Bakit ang mga loyalista ang tatangan ng mga vloggers nila? Hindi totoo, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Pero pag Duterte supporter, mga Duterte vloggers, o masasabi mong nandito ang lining, ang tatalino, di ba? Ang ginawa nila, they tried na magpalusot. Sinabi, you are a liar. Tapos eventually, aaminin ngayon ni Bersamin na hindi namin ito kasalanan. Ibig sabihin may kasalanan. And eventually, umamin si Kimbo hanggang sinubukang salbahin ng mga ibang mga congressman. Lahat yan napasinungalingan ng mga vloggers. Lahat yan na-expose ng mga Duterte vloggers o masasabi nating mga anti-Romualdez vloggers na patunayan na tinatarantado nyo taong bayan. And
Because of that, makikita nyo it's a trend. Even mga hindi Duterte supporter, naniwala doon at nakita nila yung tarantaduhang ginawa. Hindi lang pati Makatae Black, pati yung mga Dilawan, mga Pinklawan, nakita ho yun. Kahit yung mga pretending na nasa gitna, nakita rin ho yun. So talagang wala. Wa effect. Okay? Wa effect. Bakit to? Dahil nga araw-araw pinapaliwanag ito ng mga vloggers. Para madali, ang ginawa nila, inimbitahan nila ngayon yung mga vloggers. Na alam mo ang intention ay ipakulong. Di ba Prepared. Lalong-lalo na, mamaya pag-uusapan natin yung sa ibang video, pag-uusapan natin yung pikon na si Bishop Abante. Wag na lang natin tawagin Bishop Abante yun. Pangit kasi pakinggan, nasisira yung mga ibang bishop. Dapat ang tawag na lang natin dyan, Namo Bante. Namo Abante, yan. Since ikaw naman nagpauso niyang Namo, ibabansag na natin siya yan, Namo Abante. Di ba? So nung kitang-kita mo prepared sila na, pati si Paduano prepared na talagang ipakukulong yung mga vloggers. Sandali, mga kababayan, matalino ho ang mga vloggers. Matalino ho ang mga DDS vlogger na quote-unquote DDS vlogger. Alam mo kung bakit? Matalino, inunahan sa Supreme Court Prepared sila. As a matter of fact, nakatanggap ako ng tawag din. Kasi kasama po tayo dun sa 40 na pinapatawag. Nakatanggap din po ako dun. Ng tawag mula sa... Hindi ko nga ho alam Kasi nga busy-busyhan ako. Alam mo naman, pag ako... Aware lang ako sa mga nangyayari pagka, alam mo yun, magbibideo na ako. Pero the rest of the day, may negosyo ako, may trabaho akong ibang ginagawa. So hindi ko alam until tinawagan ako, kasama ka daw. Ang problema papunta na ako ng Japan noon. Kasi naka-schedule na po ako, meron po akong negosyo dito na inaayos. So sabi ko, pasensya na, hindi ako makakasama. Kahit gusto kong sumama. Kasi alam ko pupunta sila sa Supreme Court the day before Sinasama nila ako kung gusto ko daw sumama, kasamang pipirma doon sa final nila. Sabi ko nga, pasensya na, hindi ho talaga ako kasi hindi ko na mabago. Ang mahal-mahal ng ticket Hindi naman po tayo ganun kayaman. Middle class lang. Hindi totoo naman. So, ano ang punto ko dito? Kita ninyo, yun talaga ang plano. Kaya pala sila magpapakulong itong mga vloggers ay dahil kinabukasan meron na silang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Meron na ho silang plano at to lessen the noise, to lessen the people na pumalag doon sa kanilang kasi mantakin mo kung nakukulong yung 40. Sabihin nyo ba hindi ba imposible? Naku, walang imposible sa mga demonyong greedy na tao. Walang imposible dyan sa mga yan. Puro mga greedy ang mga animal na yan. Talagang wala imposible ang gagawin nila. At prepared na yan. Hindi ko kami ikukulong sa kamera. Ikukulong kami sa mga presinto. Yun ang ginawa nila kay Grijaldo. Kinulong sa presinto, di ba? So, ibig sabihin po nun, bawal ho mag-cellphone. Sa madaling salita, imagine ninyo yung 40 na yon hindi ho makakapag-vlog about the impeachment. Diba? Di kahit papaano, medyo hindi ganun mag-iingay kung papaanong tunay na nangyayari sa impeachment. Kaya yun ang kanilang lumabas na plano talaga. Ikulong ang mga vloggers para dito sa impeachment nito. Ngayon, ang tanong, bakit kanyo hinabol? Mamaya ako sasagutin yan. Unya. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inilarga ngayong huling araw ng sesyon ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Permado ito ng mahigit sa 1/3 na miyembro ng Kamara na siyang itinatadhana. Ayan sabi ni Namong Chua Hindi naman si ang nagpasimuno niyan, hindi naman si Sandro Marcos. Kitang-kita naman ninyo. Buhok pa lang parang Paradise!
Iba yung tono mo. Wala ka sa tono, Brad. Ha? Ng batas para otomatikong mayakyat sa Senado ang article of impeachment kahit hindi dumaan sa hearing ng Committee on Justice. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na 215 na mga kongresista ang pumirma at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings... Alam mo, sir, ako may suggestion lang. Bagay ka maging pare. Hindi. Yung boses niya kasi parang pang pare yung datingan. Walang masama doon ha. Hindi ko sinasabing pangit ang boses niya. Parang pari lang. That of House members who verified and swore before me this Pero hindi ugaling pare. Gago! Tuloy. complaint is 215 House members. Sa huling sesyon ngayong hapon, bago ang break para sa midterm elections, nagpatawag ng kauko sa majority group si House Speaker Martin Romualdez. Isa sa sinasabing agenda na tinalakay ang impeachment complaints laban kay BP Sara. Sa pagbubukas ng huling sesyon ngayong hapon ng Kamara, opisyal na inanunsyo na higit pa sa 200 na mambabatas ang nanumpa at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Noong nakaraang Disyembre, magkakasunod na isinampa ang impeachment complaints laban kay BP Sara. Una noong December 2, sumunod noong December 4, at ang ikatlo noong December 20. Tama po ako, December 2 nga, December 2. Patay ang reklamo laban kay BP Sara sa sinasabing impeachable offenses na itinatakda ng konstitusyon, kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery at high crimes. Inirekomenda naman na ilagak ang tatlong... Parang AM ano to, no? Announcer siguro ito si Kuya. Hindi kasi pagka pumikit-pikit ka, pakinggan mo yung boses niya. Para ka nasa AM, di ba? Nakakatuwa. Hindi kasi naalala ko noon nung bata kami, pag hinahatid kami ng tatay ko sa eskwelahan nakikinig ng AM yun. Ganyan ang mga tono noon Impeachment complaint sa archive ng Kamara. Sa sesyon, inihalal rin ang 11 kongresista na aakto bilang prosecutor sa impeachment court. Alam mo, nung binasa ko yung aaktong prosecutor, alam mo, na-excite ako. Na-excite ako na sila ang kasi ibig sabihin nun, sila yung Senate, sila ang aaktong judge. Okay? Tapos merong yung prosecutor, yung ang aakto nun, yung mga kamara, yung mga babanggitin. Nung napakinggan ko kung sino yung mga yun, sabi ko, na-excite ako bigla. Kasi magmumukhang tanga ho yun. Maniwala ko kay sa akin, magmumukhang tanga yung mga yun. Hindi pwede yung ginagawa kasi nila dyan, yung style ng ginagawa nila sa kamera na nambubuli sila. Hindi ho, eto, parang court proceeding na ho ang gagawin dito. Pagka binigyan mo ng mga abogadong de Campanilla itong si BP Sara Duterte, hindi yung katulad ni Libayan Pagka katulad na Libayan ng abogado mo, pakapagtawanan ka lang yan. Pero alam mo, yung mga yung magpo-prosecute kay BP Sara Duterte, pakinggan ninyo kung sino-sino. Alex, ngayon ay... wala pala dito mamaya doon sa isang balita. Naghahanda na itong 11 congressman prosecutors. Yan. At nakatakda silang magpulong sa mga susunod na araw kahit na nakabreak na ang sesyon ng Kongreso. Maniwala ka magpupulong yan. Wala, hindi magpupulong yan. Mga ngampanya yan. Simula na ng kampanyahan Ang dami nilang akap at ayik Para paghandaan ang impeachment trial sa Senado. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, kung yung mga majority na mga congressman ang nag-verify at ang nagsulong nitong pang-apat na impeachment complaint, nakita mo ba na may sapat ba itong ebidensya? Di ba kung
dadaan ito sa tamang proseso, meron ba tong forma, meron ba tong sustansya? At siguro pangalawang tanong, anong gagamitin nilang basehan sa kanilang mga akusasyon laban kay VP Sara? Pareho nung tatlo, Alex, kasi sabi nung isa sa tatayong prosecutor, si Congressman Chua, ay mayroong... Grabe si Chua, tatay yung prosecutor. Shit! Hindi naman siya pero pambihira ho, wala ho sa hulog yun eh. Ha? Ang level ng utak nun parang silibayan eh. Wala ho, sus. Kaya nga ako, alam nyo yun, kung kayo, marami ho sa atin medyo na-frustrate. Hindi naman na-frustrate, para nalungkot kasi na-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, ako na-excite. Na-excite ako hindi dahil sa gusto ko ma-impeach, pero sigurado kong magmumukhang tanga yung mga prosecutor na yan. Kasi ano basihan nila? Maniwala ho kayo sa akin, durug yan. Pagkadating sa mga dikampanilyang mga abogado ni VP Sara Duterte, maniwala ho kayo sa akin, magmumukhang tanga ito mga to. Sapat na forma at saka sustansya ang naturang impeachment complaint. At ang gagamiting mga ebidensya ay katulad din ng mga ebidensya na kinalap ng naunang tatlong impeachment na nakabatay ito sa mga isinagawang pagdinig ng Quad Committee at saka ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sana nga pinopo niyo pati si Franz Castro. Para na kayong circus, para pa kayong magiging niyan. Alam mo yun sa mga peryaan, yung mga nagtataya-taya doon, yung may daga na tatawid papunta doon sa taya mo, yung baka maging bukang ganun na yun. Hindi lang circus, peryaan. Kung saan pinaharap at doon inimbestigahan si Vice President Sara Duterte, Alex. Okay, Vic, lumalabas ngayon sa social media yung mga pumirma sa naturang verified complaint ng laban kay Vice President Sara Duterte. Parang nakita ko yata ang unang pumirma doon ay ang presidential son. Walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Ibig sabihin ba niyan, Vic, I don't know, kung nakausap niyo na siya, ibig ba sabihin niya na hindi siya nakinig sa kanyang tatay? Yan ang mga yan ang mga tanong diyan eh. Hindi kaya siya nakinig o naging hindi makatotohanan si BBM sa kanya sinasabi na ayoko ng impeachment, ginagago lang pala tayo. Ano kaya sa tingin ninyo? Kayo nga bigay ng opinion kasi mamaya may ipapakita ko sa inyong opinion na tunay nangyari between Malacanang and the House of Representatives na si Martin Romualdez. Mamaya ikikwento ko sa inyo, ha? Mukhang ang sabi dito, dahil siya ang unang-unang pumirma, sila ni Congressman Dong Gonzales yung nag-initiate ng ikaapat na impeachment. Kumbaga sila yung bumuo ng ikaapat na impeachment at ang katulong nila na nagpaikot dito para pirmahan ay si Iloilo Congresswoman Janet Garin. Kaya kung titignan mo yung ipinadala kong listahan dyan ng 215 na mga kongresista na pumirma doon sa article of impeachment o impeachment complaint, una si Sandro Marcos, pangalawa si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at ang number 215 ay si House Speaker Martin Romualdez. Nako po. Dahil nga bukod doon sa pirma, isang numero 1 pumirma, makikita rin sa mga video na pinalabas ng House of Representatives siya yung masigabong pumapalakpak sa tinig ng kanyang pinsan na si House Speaker Romualdez. Kaya nga tapos magpapalusot to si Chua sa isang channel sa News 5 in interview. Hindi daw. Tapos yun ang gagawitin mong prosecutor. Ano yan? Dito, kita mo talagang maligalig na pumapalakpak si Sandro, di ba? Na tapos magpapalusot pa. Tama, Alex. Dahil ang sabi ng office ni Secretary General Reginald Velasco,
hindi ito ura-urada na inihabol lang ngayon. Dahil kung matatandaan mo, Alex, mula pa noong January 13 nung mag-resume ang sesyon pagkatapos ng holiday break, ay binabanggit na ni Secretary General Velasco na mayroong ika-4 na impeachment complaint. Nang magsusulong dito ay grupo ng majority na yon ang kanyang hinintay na hanggang sa huling araw na ito ay dito nila isinumite yung ika-4 na impeachment complaint na taglay niya yung more than 1/3 na kulang endorsement para ito ay mai-shortcut at maipadala sa Senado, Alex. Okay, siguro panghuli, Vic, dahil last 2 minutes nila itong ginawa para maisumite. Tingnan nyo ha, notice this ha, plano na pala nila talaga. Yan ang sinasabi. Oh. Hindi ho ito biglaan. Ibig sabihin, talaga hong pinlano ho na nila ito. Kaya magkakano yan eh. From the time na pumasok yung unang impeachment complaint, hanggang doon sa INC event, hanggang doon sa budget na bumulaga sa kanila yung budget, tapos yung sa pagdinig sa mga o yung tangkang pagpapakulong sa mga vloggers, planado na lahat yan eh. Pinlano ho na nila eh. Oh, hindi ho ito, sabi nga 'di ba ni nung Velasco yung taga ano diyan, ng Secretary General diyan, sinasabi niya hindi ho ito biglaan. Oh, hindi ho ito sabihin, maaring biglaan doon sa ibang mga membro, yung ibang congressman, pero doon sa leadership, planado na ito. Ganito, antay tayo hanggang makulong natin yung mga vloggers. Tsaka tayo bibira. Wala na silang choice kasi hindi sumipot yung mga vloggers. So, they do not have a choice but to push through with the plan. Why? Let me tell you why later. At ma-endorso ito sa Senado dahil wala pa tayong naririnig sa Senado kung ito ba'y uusad. Dahil nga mukhang wala sa agenda ito ng ating mga senador. Hindi ho umusad para ho sa inyong kaalaman. Nag-adjourn ho sila at magbabalik sila sa June nang hindi ho umusad. Pero bakit? Yan ang importanteng malaman natin. Bakit hinabol ito? Unya-unya. Paano yan? Anong feeling ng mga mambabatas dyan sa mababang pulong ng Kongreso kung kanilang pinabilis ito, pero mag-aantay pa pala sila ng finals, di ba? Gusto sana nila matapos ito, pero mag-aantay pa sila na magiging next game pa. Oh, di ba? Wala ba silang reaction diyan, Vic? Ang pahayag ng majority kanina doon sa kanilang caucus ay gagawin ng Kamara yung kanilang constitutional duty na aktuhan itong impeachment complaint laban kay VP Sara at bahala na ang Senado pagka ito ay nai-forward na sa kanila. Nangangahulugan na ang bola ay nasa kamay na ng Senado kung ito ay kanilang aksyonan. May mga legal question dahil nakabreak ang sesyon ng Kongreso kung legal ba na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang sabi ng ilang mga legal expert, legal dahil continuing body ang Senado at ang impeachment ay hindi isang uri ng legislative work ng mambabatas, kundi ang Senado ay magkukonvene hindi bilang mga mambabatas, kundi magkukonvene bilang isang impeachment court na aaktong senator judge yung mga senador natin, Alex. Okay, siguro habol ko na lang, no, sa out of 306 na mga miyembro ng Kamara, parang 91 of them ang hindi pumirma, no? Meron ka ba napansin na masasabi mong kaalyado ni VP Sara o mga Duterte, merong biglang nagbago ang kanyang stand at pumirma siya pabor dito sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Mukhang tanging si Congressman Paulo Duterte na kapatid ng Vice Presidente ang nagbigay lamang ng reaksyon. Dahil kung titignan mo yung komposisyon ng Kamara, yun nga ang pinagmamalaki ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez na hawak nila yung tinatawag na supermajority. Na ang lumalabas lang dito na pinaka-oposisyon ay grupo ng Makabayan Bloc. Pinaghihinalaan din na itong tumatayong minority ngayon sa pangunguna ni Congressman Marcelino Libanan ay hindi naman talaga oposisyon, kundi ito'y kaalyado rin ng majority. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan sa Kamara. Ayan. O ito, paliwanag na natin kung bakit binigla. Di ba? Binigla ho nila.
Kasi tandaan ninyo, hindi yung blank na nabuking ni Ungab at saka ni Pangulong Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez, hindi nila alam yun. Hindi nila alam na mabubuking sila. So, ang plano without that budget is after the election, tsaka pa nila ipapasa daw yan. Yung impeachment na yan. Okay? After the election. Kasi natatakot sila sa, alam na, kasi ano yan sa mga congressman yan, sa mga distrito, tandaan ninyo. Ako alam ko po yan. Kasi marami ho tayong kilala dyan. Diyan sa mga distrito, dinadalaw nila ang mga lokal. Lokal, ibig sabihin yung INC na local na church. Dinadalaw po nila yan. Humihingi ho sila ng boto, ibig sabihin, pero hindi naman huli na literal na sinasabi yon. Kasi ang INC naman daw, hindi rin nagbibitaw sa iyo na, sige, susuportahan ka namin. Hindi. Pero lahat daw ng mga tumatakbo diyan, especially yung congressman, hinihingi nila doon sa lokal nila yung suporta. Kasi alam naman natin black voting yan. Pag sinabi ng iglesia, ito, lahat yan boboto. Ang laki ho nun. Medyo pag nangyari yun, mananalo. Kahit pa paano yung congressman, di ba? Ang siste, nung nag-rally ang INC, sabi nila, tapusin na lang na muna natin itong Congress. Pag-adjourn na natin after the election, okay, pag bago na, doon na lang natin ipasa. Leadership ang nagsabi nito, di umano, narinig ko ito sa isang congressman din. Doon na lang. Okay? Kaya lang, biglang pumasok yung budget. Nagigets ninyo? Yung issue sa budget, biglang pumasok at pumutok. Sa sobrang putok. Hindi lang ho ito pumutok sa isang kulay, pumutok ho ito sa entire country. Marami ho ang nagalit. Hindi lamang po mga Duterte supporter, kahit ibang grupo nagalit na. Na ano kasi, na booking. Ang dami ho, mapamidya, mapadilaw, pinklawan, mga komunista, lahat to umimik na. Uncontrollable na ba ika nga? Ibig sabihin, grabe ang trending nitong fiasco sa budget. Tapos, biglang lumabas ito. Ayan, itong SC Orders, House Senate Executive Secretary, House Senate and Executive Secretary to comment on the petition. So, ibig sabihin, yung House, yung Senate, at yung Executive Secretary, pinapakomento na ng Supreme Court doon sa naging petition na ginawa about doon sa GAA, yung final ho nila Rodriguez at saka nila Ungab. Nagigets ninyo, biglang lumabas ito. So, they know, magiging trending ito. It will continue. At makakasira ito sa kanilang pagtakbo. Mantakin mo, this is the most corrupt budget in the entire history of the Philippines. Most corrupt. Masisira sila dito. Alam nila yan. So they need a bigger, more issue na talagang malaking-malaki to destroy o to divert mula dito sa budget scandal na ito. Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Diba? Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Walang iba kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte. That's why hinabol po nila ito. Yun ho ang siste dyan. Kaya ho nila ito hinabol the last day. Ngayon, tingnan ninyo, di ba? Yung mga media, lahat ng focus ng media, wala na sa budget scandal. Na andi dito na sa impeachment ni VP Sara Duterte. Now, are you saying hindi sila natatakot sa mga followers ni VP Sara Duterte? No. Kaya lang, mas susuplak sa kanila yung budget. Yung issue sa budget. Kasi nga, pinasok na ho ng Supreme Court ito. Di ba? Malaking issue ito. Kaya kailangan ho nilang ma-divert ng mabilisan. At ito na yung impeachment. Yan ho ang isa sa dahilan kung bakit nila hinabol ho ito. At ano po ang nangyari?
Ang balita natin, actually nabalitaan ko din ito sa isang tao. Tapos nung napakinggan ko si Atty. Trixie, na-confirm. As in P. Dan Fernandez, nakakahawa ka talaga. Hindi, na-confirm po na ito pala ang talaga nangyari. Napag-alaman ko kasi through, basta di ko na sasabihin kung sino, na nagkaroon ng konting alitan between Marcos and Romualdez tungkol dito sa impeachment. Ayaw talaga ni Marcos na ma-impeach si VP Sara Duterte kasi takot ho siya sa magiging backlash nito. Ibig sabihin yung epekto. Alam naman nila yun. Kasi tandaan ninyo, nanligaw sila kay VP Sara Duterte noon. Alam nila yung impact ng mga Duterte kaya sila nanalo. Hindi ho nila hindi ho nila maitatanggi yun kasi po alam nila si Senator Amy, inamin na niya eh. Inamin niya na talagang niligawan niya si VP Sara Duterte para manalo ang kanyang kapatid. So they know, Visayas and Mindanao, it's the Duterte. Sarado na yan. Dito sa NCR, hati. Pero the entire Mindanao and Visayas, Duterte yan. Takot sila ho. Takot ho si Marcos na galawin ang mga etong si Duterte, si VP Sara Duterte. Pero, iba ho kasi ang plano nung kanyang sakim na pinsan. Oh! Kailangan matanggal at ma-impeach si VP Sara Duterte kasi pag na-impeach po siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028 at sa tingin niya may pag-asa siyang maging presidente. That's the reality. Akala niya may pag-asa siya pag hindi na wala na si VP Sara Duterte. Hindi niya alam ang dami pang pwede tumakbong presidente dyan na mas sikat kaysa sa kanya o mas pwedeng iboto kaysa sa kanya. Kasi sa kanya, diring-diri ang taong bayan. Mantakin mo, ang dami na niyang vlogger, wala pa rin nangyayari sa kanya. Di ba? Mukha kasi yung namo. Yun ang katotohanan eh. O, di ba? So, siya naman talagang atat na atat at syempre, dahil nga po na may kaguluhan at may skandal sa budget, kailangan niyang ma-divert yung usapan. Kaya niya hinabol etong issue ng impeachment. Tandaan natin ayaw ni Marcos hindi because concern siya kay VP Sara Duterte. Ayaw daw ni Marcos dahil sa natatakot sa backlash na mangyayari. Narinig ko yan. Kaya nga ako, napaisip ako, bakit yung anak niya ganon ang nangyari? Bakit pumirma kung ayaw pala? Okay? Kasi nga daw, ang balita, hindi daw mapigilan ni Marcos itong pinsan niya. And because of that, they just go with the flow. Wala na siya magawa Kasi yung pinsan niya talaga bida-bida. Parang si Jollibee, kita mo na itsura, di ba? Totoo, bida-bida ho talaga. Talagang hindi ho magpapapigil. Parang presidente dating. Yan ang una ko narinig. Kaya nga hindi po ako nagpansinin ninyo, hindi po ako masyadong nag-vlog nito mga nakaraang araw dahil inoobserbahan ko yung mga naririnig kong balita basta sa mga palipaligid. Daming tumatawag sa akin tungkol dyan kinikwento sa akin, chinichika sa akin. Ito sabi ko, ganun pala yun. Hanggang nag-observe ako, hanggang kanina napanood ko yung ni Atty. Trixie, pareho din po pala kami ng info na natanggap. Ganun din Pakinggan natin itong yung behind story nung kung anong nangyari pakingge si Atty. Trixie po ito. Chika na nanggaling sa at saka ito ay sa akin sa tingin ko talagang very credible. Kaya ako sa inyo, follow nyo si Atty. Trixie Luminous, ang kanyang malayong malayo ito sa abogadong katulad ni Libayan. Kasi alam mo, dumadami ng abogado diyan na nagbo-vlog may nagsabi nga sa akin ng tatay ko to Medyo tawan-tawa daw siya dun sa Libayan na yan Kasi yan daw ang mga pipitsuging tsaka walang alam na abogado. Yung pagkahinarap mo sa korte, magmumukhang eng-eng. Oo, walang biro.
Hindi ako nagbibiro, yun daw. Sabi ko nga, ganun ba? Oo. Kasi ang airpat ko, corporate lawyer ho yan. Sanay ho yan sa lahat ng mga kasong hinandle na napakalaking real estate to ang kanilang kliyente. Talagang siya ho ay nandoon sa ibabaw at talagang marami hong ilang beses humarap sa korte, ilang beses nanalo. As in ganun ho. Eto hong silibayan daw, wala talaga. Kaya nga mga kababayan, na mga pakinggan nating abogado sa YouTube, yung mga katulad ni Attorney Trixie, dahil ito talaga mga matatalino. Tuloy. Malacanang, nag-attempt pa daw si Pangulo na tawagan si Speaker Martin lunchtime yesterday na wag nang ituloy ang impeachment. Total, it was the last day of session for Congress. Well, yun ang hanash. Pero yun ang pagkaintindi ko is that the President was not asking Speaker Martin to not continue the hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya doon sa backlash. Ulitin ko ang dami kasing natatakot siya sa backlash? Akala ko backlash! Ang dinig ko kasi natatakot siya sa bakla eh. Sorry naman. Gago! Sorry. Backlash pala, backlash. Kasi it sounds like bakla, it sounds like backlush. Backlash, okay. Nililinaw ko lang, Attorney Trixie. Baka mamaya may mga, alam mo na, yung iba dyan kulang sa linis ng tenga. Bakit kaya natatakot si Pangulong Marcos sa bakla? Mahirap na, kaya linawin natin. Sabi sa inyo, kunwari lang yun. Kung kunwari, edi sana pinubliko niya. Ang tingin ko dito is totoo yun. Binipigilan niya kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa kanya. Totoo kasi no matter what he does, kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang i-split yung house eh. Kung kaya niya. Pwede naman niyang sabihin dun sa mga kakampi niya sa house na I'm expecting you to vote according to dun sa press release ko, sinabi ko na wag niyong si Inday kasi may mangyayari pa. Dali, nagbaba siya ng comments kasi live po ito eh. Live niya yan. Unang-una pang pumirma doon sa nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa House at unang-una pasimuno pa si Ferdinand Sandro Marcos. Naku, si Ferdinand. So, malamang ang nangyari dyan is that yun. Ay, anong nangyari doon? Sorry. Ayun. Okay, so yun daw ang nangyari. At eventually, sinakyan na lang daw po ng ni Marcos dahil hindi niya na mapigilan itong pinsan niya. Yun daw ang kwento. At yun din naman ang kwento natanggap natin. Kaya nga sabi ko, mukhang merong tama. May tama ho din yung dadinig natin. At kasi ganyan-ganyan din ho ang kwento eh. Medyo nagkaroon daw ng, hindi naman alitan, argument ika nga, yung magpinsan. And hindi nga lang napigilan daw ni Marcos si Romualdez na ituloy ito. At dahil nga doon sa issue ng budget scandal. Sa madaling salita mga kababayan, si Romualdez, he is trying to save his ass. Kasi nga, ang ginawa ng Malacanang, naghugas kamay na sila eh. Hindi kami yan. Wala kaming kasalanan dyan. Di ba naghugas kamay sila? Basta kami, ang nakita namin, hindi blanco. Yun ang doon. Which is totoo naman, hindi blanco. Ligtas sila. Pero the mere fact that there is really a blank doon sa budget, sino ngayon na mananagot? Ang mananagot dyan, ang Kamara talaga at ang kanilang pinuno. Di ba? Yan po ang direksyon na nangyayari. Para mapigilan yan, budget. Ito ho ang budget tuloy. Ito hong impeachment. Kaya ho, sumiksik ho yung impeachment na yan. Yan po talaga ang nangyari. At yan din po ang kinonfirm ng itong si Laungab. Ito, pakinggan natin to. Wala pa po. Ay, sorry, chotomate. Inimpeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Alamin ang buong detalye sa report ni MJ Mandihar.
There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object, Your Honor. Chair, here is none. Di pala ako sali. Motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ang inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista. Tuwan-tuwa pa itong si Ngiwi, oh. Oy, Ngiwi! Tumabi ka nga dyan. Ayusin mo nga yung book mo, nakakairita para ka hindi congressman. Rapper ka ba? Tuloy. Boto pabor sa impeachment ng bise. Higit sa 103 boto na kinakailangan upang agad na madala sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dyan, hindi na ito idadaan sa committee level para suriin kung may sapat na basihan ng reklamo. Nako. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang mga sumusunod na opisyal ay maaring ma-impeach. Ngayong na-shortcut ang proseso, nasa Senado na ang bola para magsagawa ng impeachment trial katulad ng isang korte. Ang mga senador ang tatayo o magsisilbing hukom, habang ang House of Representatives ang magsisilbing prosecutor. Ang akusado ay may karapatang magdepensa laban sa mga paratang. Para makonvict at mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 ng mga senador o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador. Kung hindi ito umabot sa kinakailangang boto, ang opisyal ay mananatili sa pwesto. Tinawag naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isang diversionary tactic ang impeachment. Saad niya, nais lamang ng administrasyon na pagtakpan ang kontrobersyal na issue sa 2025 BICAM report. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Sara, ang impeachment ay isang desperado at politically motivated na hakbang. Binalaan din ni Kong Pulong ang administrasyon. Aniya, asahan na matinding pagtutol ng publiko. Naku po, patay kayo din ng kongresistang Duterte na hindi magtatagumpay ang administrasyon sa paninira sa kanya nakababatang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na listahan ng Kamara sa 205 kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Yan yung kanina, pero lumabas na ho yan. Ito yung tatay yung mag-prosecute to kay BP Sara Duterte. Antong bihira. Si Akop. Ayop. No comment. Samantala, nagtalaga naman si Joel Chu. Gago! House prosecutors nahaharap sa paglilitis. Dapat sinama nyo na si Abante. Isa pa yung wala sa hulog. Gago! VP Sara. Karamihan sa kanila ay miyembro ng House Quadcom na naunang nag-imbestiga sa issue ng... Si Isabel Samor. Agoy talaga naman, talay. Potential at intelligence funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Yan Alam nyo, ito ho yan isa pang itakil ho natin dito kung papaano yung magiging proseso. Okay? Pero bago ho natin itakil yung paano ang magiging proseso, ilinawin muna natin ang ano ba talaga ang tawag po dyan. Kasi meron pong isang nag-comment po kasi ako, naglagay ako doon. BP Sara impeach na with ED. Aba, may nag-comment. Sabi niya, banat ba'y mali yan? Hindi pa po impeach si BP Sara. Kaya hindi dapat impeach with ED. Sandali, basahin ko nga sa inyo. Hindi ko na lang ipopost kung sino ho siya kasi Duterte supporter naman to, kaya lang kulang lang siya kaalaman at nagbida-bida lang. Okay? Sabi niya, oo nga. Sabi niya, hindi po siya impeach with ED. Nasa proseso pa lang kasi dadaan pa yan sa hearing ng Senado. At once nagdesisyon sa affirmation side ang majority ng hurado, yun ang time na impeach siya. Kaya mali ang headline mo, Byron Cristobal. Nagmagaling. Pag nakita nyo yan dun sa profile ko, i-ano mo na lang i-komentuhan nyo na lang. Kasi, alam mo, minsan kasi, mga kababayan, wag mo tayo magmamagaling.
tandaan ho natin, lagi ho nating mag-research. Matuto ho tayong mag-research. Wag ho tayo yung parang nakapulot lang ng kaalaman o di kaya yung stock knowledge lang. Sasang-ayon na tayo. Hindi kasi impeach, tapos na. Tapos na ba? Napatanggal na ba? Hindi pa. O edi hindi impeach yan. Kaya minsan may ganun tayong logic sa buhay. Kaya lang po, hindi ho ninyo alam. Alam po natin yan. Dahil nga po, inaaral ho natin yung ganyang klaseng proseso. Kasi matagal kong tiningnan kung papaano ho itong impeachment para pag tinakil natin. Ito ho ang paliwanag dyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, makinig ho tayo dun sa abogadong matalino. Wag ho yung nagtatali-talinuhan lang katulad ni Libayan, ha? Di ba? Eto pakinggan po natin itong paliwanag ni Attorney Trixie uli about the impeachment. Wala pa po tayong kasiguruhan tungkol doon. Ngunit ang hinahabol nila dito ay na-impeach na nga si VP Inday. Impeach na nga. ED. Ngayon, papaliwanan niya bakit. Alala ko lang po sa inyo, ang impeachment po, yung charge. Okay? Hindi impeachment ang tawag doon sa pagtanggal. Tanggal. Oo. Hindi ang tawag dun sa pagtanggal ay impeach. Okay? Iyon po ay tanggal. Okay? Remove from the office. Okay? Yun po ang tawag dun. Yung impeach, pag sinabi mong with ED, tapos na. Yun ho yung charge. So pag sinabi mong na-impeach na siya ng Kamara, na-charge na siya ng Kamara, kaya haharap na sa korte. Nagigets ninyo? Sino ho yung korte? Senado. Okay? Although may confusion lang kasi nga ang tawag din po doon sa Senado is impeachment trial. Okay? Pero technically and legally, ang tawag pag naipasa na mula sa Kamara at naipasa na ho sa Senado, ang tawag doon impeach na. Yung nagmamagaling, na mag-research naman din kasi minsan, tapos mambabara ka pa. Hindi ka na nga nag-research, mambabara ka pa. Huwag tayong ganun, huwag tayong nagmamagaling kung hindi ho natin alam talaga. Pero ang term na impeachment, yun po ang pag-charge ng Kongreso doon sa opisyales para siya po ay ma-hold for trial doon sa Senado. Dito sa Pilipinas, ang tawag nila doon sa trial sa Senado ay impeachment trial or impeachment court. Pero sa totoo lang, mali yun. Kasi yung impeachment nga is really what happens in Congress. So, actually, sinasabi nga niya, hindi nga dapat tawaging impeachment trial yan. Kasi the impeachment ay nangyari sa Congress. When you say impeach, is na-charge na po siya ng parang kaso. Which is na-charge na po si VP Sara Duterte na siya po ay dapat daw matanggal according sa Kamara. So, dinala na sa Senado. So, impeach na with ED. Okay? Ang batas po kasi natin, saktong-sakto halos doon sa procedure na ginagawa sa Estados Unidos. Dahil yung mga earlier, yung proto-constitutions natin, yung 1935 Constitution, and to some extent, itong 1987 Constitution, marami pang mga provision dito at pamamaraan na hinango or kinopya natin. Yung iba, yung almost word for word, yung mga nasa Bill of Rights natin. Galing sa US Constitution yan. Kaya ulitin ko po, impeach na po si VP Inday. Kasi impeach na po, okay? With ED, impeach na po si VP Inday. Charge na siya ng Kongreso. Yan. Okay, nililinaw lang po natin para pag tayo nagsalita din pag sa social media, mas maganda mayroon tayong sapat na kaalaman. Okay? Impeach na po si VP Sara Duterte. Okay? So, ituloy natin ito. Maganda ho itong istorya ho na ito na paliwanag naman po na mismo kahit media ang ginagamit din po ay impeach na. Okay? Ito. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. 2-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause.
ang susunod ay ang impeachment trial na nagigets nyo, itinerno din ito doon sa trial. Anong ibig sabihin? Halimbawa, alam ko din ito kasi meron din tayong demanda. So, magkakaso yung isang tao, tapos dadalin sa piskal. Pag nadala sa piskal, pag didesisyonan ngayon ng piskal, yung bang kanyang may probable cause. Pag may probable cause sa tingin ng piskal, okay, ngayon, dadali niya, i-charge na niya doon sa korte. So, na-charge ka na. Kaya nga, doon na lumalabas yung warrant na kung ito ay tapos doon na nangyayari kung may bail o hindi, di ba? Pero, chinarge ka na ngayon. But you are not convicted. That charge na ginawa ng piskal para sa korte, ganun din daw pagdating sa proseso ng impeachment. Okay, kasi ang nangyari, ginamit lang yung word na impeachment sa entire process. Pero ang talagang diyan, impeach na siya sa Kamara. Chinarge na siya ng Kamara. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2. Grabe, no? Mantakin mo. Swerte mo, biglang congressman ka, no? Yung mga Pilipino, pumapasok sila, yung mga trabahante sa gobyerno, Monday to Friday. Ang mga congressman, Monday to Thursday lang. Bakit to? Ginawa nilang batas yan. So, 3 araw ang kanilang pahinga. Banat ba? Hindi naman pahinga yun. Pupunta daw sila doon sa kanilang constituent. Gago! Sinong constituent? Yung mga scholar nila? Sa KTV? Yung ba yun? Gago! So, halos isang buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. Naku. June 2 hanggang June 12. Ito pa, simula na po ang kampanya para sa national positions ng February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Yun lang. Maiging tignan natin ang nangyari sa corona impeachment noong taong 2020. Ayan, pansinin nyo yung term na ginamit. December, impeach by House with ED. Okay? Pero kailan yung trial? January pa. So, ang tawag pa rin doon, impeach na by House. Ang linaw. Okay? Nanggigigil kasi ako dun sa nagmamagaling sa Facebook ko eh. Magmamagaling ka na lang, hindi ka pa nag-Google. Libre naman. Kung gusto mo, i-chat GPT mo pa. O gusto mo yung deep throat tuloy. Sorry. Mali! Wag na nga natin yung banggitin na ko dyan sa deep na yan. O yan na lang. Ito na lang pong chat GPT, di ba? Yan po, ha? O, nakita nyo, di ba? December, impeach by the House. O, ayan, impeach with ED. O. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12, 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3. Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa pa pong tanong, nagigets ninyo? Mas matagal at alam nilang hindi naaabot. Alam nilang last day na. Why would they do it? Di ba? Why would you do it na alam mong hindi naman na pakikinggan yan? It will take time. Dito nga 3 months di ba? Mantakin mo, sabi nga ni Ed Lingaw, paano pa kaya si BP Sara na mas alam naman natin, mas kontrobersyal, mas matagal pa yan? Bakit nila? At napakadelikado. Kasi maaari hong magalit ang iglesia doon sa mga pumirma.
Pero why would they take that risk? It should be a bigger and greater reason. And I think that reason is because of the budget scandal. Kaya nga may mga bali-balita na napuwersa lang sa pamamagitan ng ayuda etong mga congressman. Marami daw na congressman, even if company ni speaker, ayaw pumirma kasi nga natatakot nga sa hagupit ng Iglesia ni Cristo at ng taong bayan. Takot sila. Alam nila malakas ang hatak pa rin ni VP Sara Duterte. Bakit nila tinuloy? Dahil nga gustong salbahin daw ni di umano, allegedly, ni Romualdez yung kapalpakan nila sa budget scandal. Para mawala doon ng atensyon, kailangan ng isang bonggang-bonggang issue. Hindi pa pwedeng issue lang EJK na naman, ICC na naman, o di kaya yung kay Bantag, o kaya yung kay Kong Tebes. Hindi na nila matatakpan niya ng ganyan. Kailangan nilang matinding malupit na issue. Ano yun? Impeachment ni VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga ibang congressman ayaw pumirma, pero dahil alam mo na, ayuda, malupit na ayuda. Akala ninyo tumatanggap lang ng ayuda kayo kayong mga maralita. Hindi, pati ho mga congressman. Alam nyo kung bakit? Ang kwento-kwento dyan, kasi pagdating sa mga survey, yung mga nakita sa Quadcom, yung mga nakita sa Tricom, at saka yung nakita doon sa committee ni Chua, bumagsak sa survey. So kailangan talaga nila ng budget. Sobrang bumagsak daw sa survey. May bali ako, alam ko may bali, lalo na sa Maynila. Naku po, maniwala kayo sa akin. Kakain ng yung mga congressman dyan na tumatakbo ngayon. Wala. Talo daw talaga. Kaya siguro, kailangan na nilang kumapit sa patalim. Ano ho yung patalim na yun? Maaaring pension? Pension? Hindi. Maaaring retirement plan? Sige na, okay na matalo. Basta may retirement plan kami. Para mo naman sinabing matanda, banat ba? Wala akong binabanggit. Paurong tayo mga kababayan. Paurong na paurong ang bansa natin. Sana Philippines is back again. Di ba? Sana ganun na mabasa natin in the future. Paano natin magagawa yan? Kung hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Pag na-impeach siya, hindi na po siya pwedeng tumakbo na Pangulo sa 2028. At yan po ang plano ng mga Hudas. Yan po ang plano ng mga Namo. Yan ang plano nila. Kaya mga kababayan, nagsisimula yan hindi sa 2028. Nagsisimula yan sa 2025 election ng mga senador. So iboto na ho natin yan. Sila Pastor Kibuloy, number 1. O sila Senator Bongo, Bato. At lahat ng kasama ng PDP, sila Jimmy Bondok at yung iba pa. Iboto na ho natin. Huwag na ho tayo mag-alinlangan. Solid PDP na tayo. Solid ho tayo.